Nagkasundo ang Amerika at Iran na magtigil putukan sa loob ng 2 linggo. Sa ilalim nito, papayagan na ng Iran ang ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz. Magandang balita lalo kung magpapatuloy dahil bagyang bumaba ang presyo ng krudo habang lumakas ng kaunti ang piso laban sa dolyar. Nakatutok si Joseph Morong. 2 oras bago magpaso ang kanyang deadline para raw pulbusin ng Iran, si US President Donald Trump din ang nag-anunsyo sa kanyang social media account na pumapayag siyang suspindihin ang pag-atake sa Iran ng 2 linggo. Aniya, isa raw itong double-sided ceasefire. Ayon kay Trump, yan daw ay kasunod ng kanyang pakikipag-usap sa mga lider ng Pakistan na namamagitan ngayon sa Amerika at Iran. Pero nakaangka raw ang ceasefire sa buo, agaran at ligtas sa pagbubukas ng Iran sa Strait of Hormuz, ang kritikal na daan ng tubig kung saan dumadaan ang 20% ng oil supply ng buong mundo. Sa pahayag naman ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, sinabi niyang kung titigil ang mga pag-atake sa Iran, hihinto rin ang kanilang militar sa defensive operations. Posible raw ang ligtas na paglayag sa Strait of Hormuz sa loob ng 2 linggo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang armed forces. Ayon kay Trump, naglatag ng 10-point proposal ang Iran. Sabi niya, workable umano itong basihan para sa negosasyon. Kabilang sa mga kondisyon ng Iran ang pananatili ng kanilang kontrol sa Strait of Hormuz, pag-alis ng lahat ng primary at secondary sanctions na dati nang ipinataw ng Amerika sa Iran, ang pag-alis ng US military sa Middle East at ang tuloy ang pagtigil ng mga pag-atake sa Iran at mga kaalyado nito, kabilang ang Lebanon. Bagamat tinanggihan na noon ng Amerika ang ilan sa mga ito ayon kay Trump, karamihan sa inilatag ngayong proposal ay napagkasundoan na ng 2 panig. Ang Israel susunod daw sa ceasefire. Pero nilinaw ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi kasama ang Lebanon sa kasunduang tigil putukan. Ang anunsyong ceasefire nagresulta naman agad sa pagbaba ng presyo ng krudo sa world market. Mula sa mahigit $100 per barrel, bumagsak ito sa $94. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Bumaba man ang presyo ng krudo sa world market kasunod ng ceasefire? Sabi ng mga eksperto, posibleng matatagalan pa at dahan-dahan bago yan maramdaman sa mga gasolinahan sa Pilipinas. May isa pa kasing dahilan ng pagsirit ng presyo ng langis at hindi pa tiyak kung bababa ang singil. Kung ano yan, alamin natin sa pagtutok ni Salima Refran. Mabilis ang naging epekto sa presyo ng krudo ng deklarasyon ng ceasefire ng Amerika at Iran at pagbubukas ng Iran sa Strait of Hormuz na daanan ng supply ng petrolyo. Mula sa halos $110 per barrel, agad itong bumaba sa $94 to $96. Maganda yan kasi mawawala ng kaunti ang anumang uncertainty o walang katiyakan sa presyo ng langis at sa supply and logistics, particularly doon sa Strait of Hormuz. Pero ayon sa isang dating Energy Secretary, baka tumagal pa bago ito maramdaman sa presyo sa mga gasolinahan sa Pilipinas. Even with Hormuz open, even if we declog the ships that are stuck and all that, you're still talking refinery capacity, you're still talking storage. So para kang naimbudo eh. So you need time to be able to catch up. Diba? So it will take 30, 60, maybe even 90 days for the flows, the logistical flow to normalize. Ayon sa eksperto, ang tawag dito, rocket feather effect. Pag tumakas yan, parang rocket, pero pag bumaba, parang feather, dahan-dahan. Isa sa mga nagpataas ng presyo ng langis ang tinatawag na war risk premium o dagdag na insurance sa mga barkong daraan sa mga war zone. Paniguro ito ng mga barko na may mababawi sila sakaling maapektuhan ng gulo ang barko, ang cargo at ang mga tripulanteng sakay nito. Dati kasi bago nangyari ito, ang rates ng ng tinatawag nating war risk premium ay about 1 to 1.5%. Pero ngayon tumataas ito sa mga between 5 to 7% doon sa buong halaga ng barko. So kung sakasakali ang halaga ng barko ay naghalaga between 200 to 300 million US dollars.
So ang magiging premium nila aabot ng between 5 to 7.5 million to about 15 million. At kahit meron ng ceasefire, hindi pa rin tiyak na ibababa rin ang sinisingil na war risk premium na itinatakda ng Joint War Committee ng mga insurance companies. I don't think the Joint War Committee would be very quick to bring down the threat in the area because it's very temporary. Not unless magkaroon ng permanent resolution yan, then maybe the Joint War Committee can consider lowering the rates. Di may kakailang ang pinakatinamaan ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Ang mga tsuper na tila nawawalan na ng pag-asa. Matagal pang crisis na to. Mas matindi pa to sa pandemic, sir. Kaya wala na siguro pag-asa itong bumaba. Hindi pa po maagad-agad bababa yan po kasi dadaan muna sa sa hirap po eh. Sa ngayon talagang tuloy-tuloy pang taas natin eh. Bababa na daw kasi magkakaroon ng ceasefire. Pero hindi pa kagad na bababa dito sa Pilipinas. So sana pa. Hindi ko po alam, sana bababa. Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar kasunod ng anunsyong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa unang pagkakataon itong nakalipas sa 2 linggo, bumalik na yan sa 59 peso level. Mararamdaman ba ni Juan ang epekto niyan? Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng pag-anunsyo ng 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, ang halaga ng piso kontra dolyar lumakas. Mula sa 60.33 kahapon, nagsara ang palitan ngayong araw sa 59.43 kada dolyar. Ngayon lang muling bumalik sa 59 peso level ang palitan sa loob ng 2 linggo. Ang pagbawi ng piso kontra dolyar, good news sa pangkalahatan sa ekonomiya ng bansa. Dahil kalaunan mas mura ang mga inaangkat ng Pilipinas gaya ng langis, pagkain at mga hilaw na materyales. Dahil dito nababawasan ng pressure sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Bukod dito, mas lumalakas ang purchasing power o yung kakayahan ng mga Pilipinong bumili ng imported goods. Kasi net importer tayo no? At ang ginagamit nating pang-import ay dolyar. Mamimili tayo ng dolyar, gamit natin ng piso. So kung mataas ang presyo o mataas ang palitan ng piso kontra dolyar, mataas din ang presyo ng mga ini-import natin dito. Pero pagka bumaba naman ang palitan ng piso kontra dolyar, makakabuti yan doon sa ating importation. Pero wag daw asahan na mararamdaman agad ang epekto ng pagbawi ng piso kontra dolyar sa presyo ng produktong petrolyo, pati na rin sa ilang bilihing nagtaas na. Ang problema natin, pagka pataas, mabilis. Pagka pababa, maraming mga dahilan, maraming argumento, katulad ng petrolyo. Ang sinasabi nila, ang batayan yan is yung replacement cost. Yung current price sa world market. Kahit na binili nila ng mas mababa nung isang buwan, walang $100 per barrel yon, Ang tinitingnan nga natin para mga nasa 60 level ang bilihan ng oil kada bariles. Pero ngayon nasa more than 100 na. Kanina bumaba sa 100. Hindi agad natin makikita ito sa merkado. Sasabihin nila, teka muna, kasi nabili namin yan, mataas. Kung meron man daw apektado sa pagbawi ng piso ay ang mga may hawak ng dolyar o yung mga ipinapadala ng mga OFW sa mga kaanak nila sa Pilipinas. Hindi ito makakabuti doon sa may mga hawak na dolyar dahil mas mababa ang palit. So makikita agad nila na pagka nagpunta sila sa bangko, mas mababa ang makukuha nilang kapalit ng dolyar na pinapalit nila sa mga bangko. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. At sa gitna ng tigil putukan, hindi naman daw maaaring bumili ng langis ang Pilipinas para tumaas ang ating oil reserves ayon sa Energy Department. Kapos daw kasi ang kakayahan nating mag-imbak nito. Nakatutok si Chino Gaston.
Bumaba man ang presyo ng krudo sa world market dahil sa 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran, hindi pa raw tiyak kung ano ang magiging epekto sa presyo ng langis sa bansa, ayon sa Department of Energy. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin sa joint hearing ng 13 komite ng Kamara kanina, hindi pa kasi masasabing nakabalik na sa normal ang sitwasyon sa gitnang silangan. Marami rin kasing oil production facilities ang nasira. Whenever there's a oil infrastructure destroyed in whatever country, the price spikes. Then babagsak na naman, and then suddenly something else happens. So we don't have any visibility of where this will go, and unfortunately, we are so dependent on what's happening there. So, so it could happen. Depending on what the two countries do, no? 20% ng supply ng langis ng mundo ay nagmumula sa Middle East. Kaya ang mga pangambang aabot ang presyo ng krudo sa 200 pesos kada litro, posible pa rin daw. If the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. Sa ngayon, nasa humigit kumulang 50 araw ang fuel inventory ng bansa. Sabi ni Garin, madadagdagan nito ng 1 million barrels ng diesel fuel ngayong Abril. Hindi naman daw maaaring bumili ng langis para tumaas ang ating oil reserves habang naka-ceasefire dahil kapos ang kakayahan ng bansa para mag-imbak ng langis. The government decided to purchase a lot for 2 million barrels. 2 million would be 10 days. So far, we have procured 1 million. We are slowly building that up because we don't have enough storage, Mr. Chair. We're only good for 60 days. On gasoline, we have 58 days. Diesel, 47.26. Mula nang ipasa ang oil deregulation law noong 1998, inaasa ang supply at reserves ng bansa sa mga pribadong oil companies. Kaya panahon na raw para amyendahan ng batas para makatugon ang gobyerno tuwing may krisis. When there's a war and the spike is so high, it's unpredictable. This is not that the price is determined by supply. There's the natural and artificial causes here na tumataas lang talaga siya. And when this happens, as pointed out by Congressman Tino, we're so vulnerable because it gets reflected right away, ano? And then on the other hand, DOE cannot stop this. We can monitor, we can watch it, we can reprimand, but we don't have the powers to control it before it happens. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Maikling panahon pero umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mapapababa ang presyo ng langis sa loob ng 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran. Gagawa raw ng hakbang ang gobyerno para samantalahin ito. Nakatutok si Ivan Mayrina. 2 linggo ang itatagal ng ceasefire sa Middle East at ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, sasamantalahin ito ng Pilipinas para gumalaw ang mga natenggang supply para sa bansa. We will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further. Pero sabi ng Pangulo, maikling panahon ng 2 linggo para mapababa ang presyo ng langis. Pero umaasa siyang mangyayari ito. Hopefully that will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ni-record ng Pangulo ang video bago mag-alas 5 ng hapon kanina. Kinumusta raw niya ang kalusugan ng Pangulo matapos umikot ang spekulasyon sa social media na may malubha siyang sakit. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palambiro yan eh. At
wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinusuportahan ng Israel ang pansamantalang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, pero hindi raw nito sinasama ang Lebanon. Kaya ang Pilipinong naiipit sa gulo roon, hinihikayat na umuwi at sumama sa mga repatriation. Nakatutok si JP Soriano. Sa kuha kahapon ng OFW sa Lebanon na si Glenda, kita ang makapal na usok sa isang bahagi ng Beirut sa Lebanon. Ganito raw ang sitwasyon itong mga nakaraang araw. Hindi pa rin po sila tumitigil. Tapos po, everyday po yung drone sa taas, laging ikot ng ikot, hindi kami makatulog. Nagpapasabog pa rin po sila. Ganun pa rin po ang sitwasyon, hindi pa rin po matahimik. Isa si Glenda sa tinatayang 14,000 Pilipino sa Lebanon. Bagamat sinusuportahan ng bansang Israel ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, sinabi ng tanggapan ng Israeli Prime Minister na hindi nito isinasama ang Lebanon. Nagsimula ang pag-atake ng Israel sa Lebanon nang paulanan sila ng rockets ng Hezbollah bilang pakikiisa sa Iran. May pangamba pa rin kami, nervyos ganun, dahil siyempre hindi nga kasali dito. Lagi naman kaming nagpe-pray, sana naman po maano po yung magbago yung isip ng taga-Israel. Sana po makasama kami para maging matahimik na rin po dito. Lagi kaming puyat, hirap pa sa trabaho, puyat pa kami lagi. Dahil po sa mga naririnig namin, nag-iingat din po kami. Kaya nananatili pa rin ang Alert Level 3 ng gobyerno ng Pilipinas para sa Lebanon at hinihikayat pa rin ang tinatayang 14,000 mga Pilipino doon na umuwi na at sumama sa mga repatriation. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi bababa sa 8 chartered flights pa ang nakaschedule na sumundo sa mga Pilipinong apektado ng gulo sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Pero bilyon-bilyong piso ang kailangan kung iuuwi ang lahat ng tinatayang 400,000 OFWs na direktang apektado ng gulo. So all told, it's around 7.3 billion, Mr. Chair, 5 billion for financial assistance, 1 billion for the chartering and other commercial flights, and the rest would be costing with respect to food and transport and medical assistance. Paalala ni BMW Secretary Hans Kaktak sa mga Pilipino sa Middle East, makinig at sundin ang mga alituntunin ng mga host countries dahil sila ang may kontrol sa kani-kanilang teritoryo. Kaya't makinig at merong mga ilang inanunsyo na mga curfews, merong mga inanunsyo na advisories, ang ilang host governments, so samot-sari, all across the Gulf. Kaya't patuloy lang ang ating magmamanman ng sitwasyon sa larangan na ito. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Hindi pa nga na masyadong nakakabangon sa epekto ng andap. Dulot ng amihan season noong nakaraang buwan, panibagong kalbaryo na naman. Ang kinakaharap ng mga magsasaka sa Benguet. Umaaray naman sila ngayon sa pagkalugi sa mahal ng langis. Mula sa La Trinidad, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, sobra kasi ang supply pero napakakonte ng demand. Kaya naman marami sa mga magsasaka dito sa Benguet ang napipilitan ng ibenta ng palugi ang mga inanin nilang gulay. Yung iba naman na hindi makabenta ng ani, ipinamimigay na lang. Maraming aning gulay ang dinadala sa La Trinidad Vegetable Trading Post dito sa Benguet. Pero kung anong dami ng ibinabagsak na gulay ng mga magsasaka, siya namang tumal ng bentahan. Kaya ang ilan, tanggap na lang ang pagkalugi. Ibinyahin ng may 5 oras itong mga pechay na ito mula sa farm doon sa bayan ng Mangkayan. At nasa 2 gabi na raw yung magsasaka na nagdala nito dito sa trading post pero hindi pa rin nabibili itong kanyang mga dalang gulay. Kaya ang pasya niya ay umalis na lamang dito at ipamigay na lamang ng libre itong mga gulay kaysa masayang.
Sa trading post pa lang, marami na agad ang kumuha ng libreng pechay bagyo bago dalhin ni Fernan pa Itogon. Mabigat sa kalooban na ang pinaghirapang itanim, alagaan at anihin, hindi mabebenta. Kaya para di lubusang masayang, ipamigay na lang. Talagang nakakapadurog ng puso kasi sa lahat, kung isipin mo yung sayang, di ba? Pero wala tayong magawa eh. Ganun talaga. Si Jesse James naman, bagsak presyo ang benta sa repolyo, 8 pesos kada kilo. Oo, lugi, pero kahit kumita na lang sana ng konti, okay na, kesa naman mabulok lang. Maghihirap ka dun sa paglinis sa garden, edi mas maganda lang na para at least mabili, makain ng mga taong kahit mabili ng mura, ganyan. Si Agrex naman, may kinita kahit papaano na 18,000 pesos mula sa tanim na pechay bagyo. Pero talo pa rin sa taas ng diesel, gasto sa trucking, upa sa tagalinis at tagaripak ng gulay at pagkain. Kami po ay nagbabakasakali lang ho. Baka kung may matitira kahit konti. Kaya nagsusugal din kami. Talagang ganyan ho ang buhay. Buhay magsasaka. Kung minsan panalo. Ngayon talo, di tsaga-tsaga muna. Ayon sa Vice Presidente ng Bagsakan Association ng La Trinidad, mababa ang presyo ng gulay ngayon sa pagkakasabay-sabay ng ani ng magsasaka. Yun nga lang, mas kakaunti na ang hinahango ng mga parokyano. Meron, kompleto silang yung dating namimili. Nandyan pa rin? Nandyan pa rin. Pero yung truck nila, yung 10 tonelada, ginawa nilang 5 tonelada lang. Ang bibilhin. Dahil yan sa mahal na langis, sabi ng isang nakausap namin na humahango ng gulay, mula sa dating 16,000 pesos na gasto sa diesel, papunta ng La Trinidad at pabalik ng Metro Manila, nasa 35,000 na raw ngayon. Yung mga dati naming suki, minsan hindi na rin sila kumukuha, ganun. Ang ginagawa nila ay I think parang imbis na dati araw-araw silang namimili ng Pasig, ang ginagawa nila para mas makatipid sila sa gas. So far parang 3 times a week, gano'n. Ang Department of Agriculture nakipagpulong na sa mga stakeholders sa industriya ng gulay dito sa Benguet. Ang pangmatagalang solusyon daw sa oversupply at hindi maibentang aning gulay na magsasaka. Number 1 is the storage, no? Para kasi nangyari dyan, nakakasabay-sabay ng harvest, so nakakaroon ng nagbubuhol, di ba? So that's why meron parang timing ng cutting ng mga distribution ng ating mga gulay. So that's why I came here to look for the storage facility, to rehabilitate the storage facility, para at least yung mga sobra na hindi mga bebenta, pwede itago muna. And then slowly natin distribute slowly to Metro Manila. Mel, umaasa naman yung mga nakausap nating mga magsasaka na tutulungan sila ng pamahalaan para makabangon, lalo't papalapit na rin siyempre ang panahon nila ng pagtatanim. Yan ang latest mula rito sa Benguet. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Mga kapuso, magtanim ay hindi biro, pero mas nagkanda kuba pa raw ngayon sa gastos ang mga magsasaka dahil nalulugi na sa halaga pa lamang ng produksyon. Kaya ang ilang mga magsasaka umano ayaw nang magtanim ng bigas at gulay. Ang tanong, paano ang supply ng bansa? Iyan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Ayaw na raw magtanim ng ilang magsasaka dahil sa mahal ng gasto sa produksyon bunsod ng gulo sa Middle East. Sabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture kanina, bukod sa subsidiya, dapat bilhin ng gobyerno ang mga ani nila. Magtatanim na lang sila para sa kanilang pagkain. Hindi, dadagdag po yan sa magiging problema natin lahat. Kaya panawagan din namin na palakasin ang lokal na produksyon at huwag tayong umasa sa importasyon. Anila, nung nakaraang taon, umabot sa 60,000 hanggang 90,000 pesos ang gasto sa produksyon. Kaya anong magagawa ng 5,000 pisong ayuda? Para sa amin ay hindi sapat yung 5,000, hindi sapat yung 3,000. Higit lalo hindi sapat yung 2 bags of fertilizer na binabanggit ng DA. Para sa mga magsasaka, kailangan na talaga namin ng direct intervention ng gobyerno sa pamamagitan ng 50,000 pesos, support subsidy sa bawat magsasaka. At sa 3 million magsasaka, kailangan yan ng 150 billion
Saan kukunin ito? Meron 200 billion na unprogrammed fund. Bakit hindi gamitin sa production? Bakit aasa pa tayo sa pag-import? Malaking problema kung tumigil magtanim ang mga magsasaka dahil base sa pag-aaral ng Department of Agriculture, posible nang bumaba ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng bigas ng bansa dahil sa pagmahal ng pataba. Maapektuhan daw nito ang itatanim sa Mayo at Hunyo at tatamaan ang inaasahang supply na 10 million metric tons sa Agosto at Setyembre. Current year, we are only producing 78% of our rice production. And 10 million metric tons would be a decrease in how much percent? Well, the initial projection, what we say, the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because, you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. That's 2 million metric tons of palay. Of palay. Yes, Okay, sir. so if we don't do anything, And again, yun yung operative, di ba? Because we will do something. That is no? the cost of not doing anything, the At inaction. At least 20% up Yes. to 50% production. Production loss. Hindi rin daw solusyon ang importasyon. All the countries in the world are doing the same. They're experiencing the same situation, sir. So ang sinasabi niyo po is posible na wala rin tayong mapagbilhan. That's possible. No? We've seen that in the case of India and also in other countries. Whenever there's a tight situation, They stop selling. is to stop selling. Sabi pa ng grupong Sinag, hindi na rin nag-aani ang ilang magsasaka ng gulay. Kamatis is 5 pesos per kilo. Wala nang namimitas kasi mas magastos pa kung mamimitas sila, no? Cabbage is 10 pesos. Yung onion, nasa Nueva Ecija tayo last week, Chair. Bumagsak pa rin siya sa 25 white, 35 yung red. So, halos production cost lang niya yung nababawi niya. Itinutulak ngayon ng ilang senador na gumawa ng supplemental budget para pandagdag ayuda sa mga apektadong sektor. Sabi kasi ng DA, kahit may pondo sila, kulang na kulang ito maski para lang sa pataba. The fertilizer program of government just provide for 1 or 2 sacks of fertilizer per hectare. So this is hardly 20% of what is the requirement of a rice farmer, for instance. Yung 16 billion po natin, it would appear as a big sum. Pero, sir, the 16 billion is just 20% or even less. Right now, baka nga maging ano na lang yan, maging 10% na lang yan kasi tumaas yung presyo. Apela ni Senador Bam Aquino, gamitin ang 200 billion pesos na ayuda fund sa 2026 national budget para sa fuel subsidy. Suwestyon naman ni Senador Loren Legarda magbigay ng logistical support sa mga magsasaka. Pero sagot ng DA, wala po kaming fuel subsidy for the truckers. Or even, ang naibibigay po namin, na-experience namin ito during the pandemic. Namigay po ng trucks, lalo doon sa mga FCAs na nabigyan ng pondo para magtinda sa mga kadiwa noon, panahon. Pero pati po panghingi ng krudo ng hingi eh. Kasi hirap din sila eh. sabi ni Committee Chairman Senador Kiko Pangilinan, kung kulang ang pondo, pwede naman silang humingi sa Kongreso. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Halos kalahating milyong Pilipino na walang trabaho at libu-libong posibleng madagdag sa kategorya ng mahirap. Ilan lang yan sa pinangangambahang pangmatagalang epekto sa bansa ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pag-aaral ng gobyerno, hindi lamang presyo ng bilihin ang magiging problema kapag tumagal pa ang gulo sa Middle East. Sa joint hearing ng 13 komite ng Kamara kanina, nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na posibleng dumami ang mawalan ng trabaho. Nasa 200,000 hanggang 340,000 na mga Pilipino ang maaaring mawalan ng trabaho ngayong taon, lalo na kung uuwi ang 5% ng mga OFWs mula sa gitnang silangan. At kung 25% ng mga OFW ang uuwi, maaaring pumalo ang bilang sa halos kalahating milyon sa taong 2026. Meron at meron po talaga work reduction, work disruption, merong mga nabawasan ng working hours. Kaya ito po sila po yung tinutulungan natin. Mas maraming walang trabaho, mas maraming magiging mahirap. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mas mataas daw ang poverty incidence kaysa sa inaasahan nila ngayong taong ito.
Nasa 150,000 hanggang 600,000 ang mga Pilipino ang madadagdag sa kategorya ng mga mahihirap at pag mas nagmahal pa ang krudo, pwedeng umabot ang bilang sa 650,000. Bagay na may epekto sa dami ng kailangang bigyang tulong ng gobyerno. That has implications on our assistance programs later. Kaya raw binuo ng Pangulo ang Uplift Committee o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ayon sa Department of Budget and Management, nagtabi na sila ng lampas 200 billion pesos para sa iba't ibang programa ng gobyerno para sa mga apektado ng krisis. Pinagtitipid na rin ng DBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Time for us to be thinking about a more a high prices scenario staying with us for quite some time. Paglilinaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring naging pinakamabilis ang pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas, pero hindi raw tayo ang may pinakamahal na gas. Actually, we are the highest in the percentage of increase, but we are not the highest in price. I said that. We're actually one of the in the middle sa price compared to the rest of the world. We are just the most vulnerable in terms of like what's happening now. Yung response niya, tayo yung pinakamataas na akyat. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.